Yon, good morning mga kabataan na Rizop. Bali magpapak na naman tayo ng unit ngayon. At ang ipapak natin ay WE High Kappa T-Rex. Ito yung kulay black na T-Rex. At tong unit na to ay kay Sir Puguon ng Lamut, Ifugao. Ito yung unit na napili ni Sir. Kulay itim na to, yung WE T-Rex na to. Check na natin yung laman niya. Yun, sa loob nga ng box niya, ang bubungad sa atin ay ang owner's manual. Meron niyang QR code na ini-scan para makita niyo yung manual ng unit nyo. Tapos, ang kanyang magazine. High capacity yan, double stock. Ito pa yung makikita natin sa loob ng box niya, yung kanyang base plate para kung matitripan yung lagyan ng optic sight, yung unit nyo, ito yung kakabit nyo yung base plate na to. At ito na nga yung unit mismo. Tanggalin na natin siya sa plastic. Yan. Sariwang-sariwa, oh. Ano nga ba yung meron sa WE T-Rex na to? Mag-start tayo dito sa kanyang slide. Bale sa kanyang slide, meron nga siyang front serration tsaka rear serration. Para kung dito nyo siya matitripan ni Kasa, mas madali siya dahil nga meron siyang serration. Mas kapit na kapit siya sa mga daliri nyo. Ganon din sa rear, meron din siyang serration. Tung rear serration naman, common naman sa mga pistols to, yung rear serration na yan. Pero yung front serration, hindi lahat meron yan. Sa ibabaw niya naman, meron siyang cuttings. Yan, may mga cuttings yung slide na yan. Dahil sa cuttings na yan, ay lumilitaw yung kagandahan ng barrel niya. Kung mapapansin nyo nga sa loob ng barrel niya, may nakalagay dyan na WET o WE Tactical. Tapos meron din nakasulat sa barrel niya na 45 ACP. Ang kanyang front sight naman ay fiber optic din yan na kulay green. Ganon din sa kanyang rear sight ay fiber optic na rin yung kanyang rear sight na kulay orange naman. Dito naman nilalagay yung base plate kapag matitripan nyo siyang lagyan ng mga red dot. Tatanggalin nyo yung kanyang rear sight at ilalagay nyo naman to yung kanyang base plate para sa inyong fiber optic. Ang kanyang barrel naman ay kulay silver. Ito naman yung itsura ng kanyang barrel. Pati ang kanyang recoil guide ay kulay silver din. Ayan yung nagpapaganda ng color combination niya. Yung pagiging kulay silver ng barrel tsaka ng kanyang recoil guide. Tsaka yung pagiging black ng kanyang slide. Diba mas bumagay sa kanya. Ganun din sa kanyang trigger, kulay silver din niya. Pati yung kanyang magwell. Pati yung kanyang hammer, tsaka yung kanyang beaver tail ay kulay silver din yan. Kaya balancing-balance yung kulay ng black tsaka ng silver sa WE T-Rex black color na to. Dito naman tayo dumako sa kanyang frame. Ang kanyang frame nga ay mayroong railings dito sa ilalim na pwede natin paglagyan ng iba't ibang klaseng accessories. Tulad ng flashlight o laser o weapon light, pwede natin ilagay dyan. Yung kanyang grip nga ay stapled. Ayan, sa side, sa front, tsaka sa rear, stapled lahat yan. Ganon din sa kabila, stapled din yan. Tapos nakamagwell nga siya. Kapag nakamagwell ang mga unit, mas madali natin ma-insert yung magazine sa kanya. Kasi nga malaki yung bukana ng paglalagyan natin ng magazine sa kanya. Ayan yung gamit ng magwell. Tapos ang kanyang mag-release, ito naman yung bilog, yung traditional na mag-release. Ito common to sa mga 1911, yung ganitong mag-release, bilog lang siya. Wala namang kakaiba dito sa kanyang mag-release. Ang kanyang thumb safety naman ay ambidextrous. Meron siya dito sa left side at meron din siya sa right side. Para kapag left-handed ka, mas madali mong ma-access yung thumb safety mo kasi nga ambidextrous na siya. Ang kanyang slide stop naman ay hindi yan ambidextrous. Hindi siya tulad ng mga Glock Gen 5 na ambidextrous na yung kanyang slide stop. Ang mga 1911 nga o 2011 pistols ay meron niyang tatlong klaseng safety. Ito nga yung thumb safety. Ito yung thumb safety na sinasabi. Kapag nakaswitch yung thumb safety nyo, hindi nyo makakalabit yung trigger nyo. Hindi papalo yung hammer. Ito naman yung susunod na safety ng 1911, yung kanyang grip safety. Kapag di kayo naka fully grip dyan, hindi nyo makakalabit yan kapag hindi kayo naka fully grip. Ayan yung isa sa safety ng 1911. Tapos ang pangatlo naman, ito yung kanyang half cock na sinasabi. Kapag halimbawa chamber loaded na yung unit nyo, tapos naka half cock kayo, hindi nyo makakalabit yan dahil nga naka half cock siya. Ang gagawin nyo, dahil chamber loaded na kayo, ibig sabihin ready to fire na kung sakasakali, bababaan nyo na lang yung hammer nyo para kapag kinalabit nyo yan, ready to fire na nga siya. Ayun yung pangatlong safety ng 1911 o ng mga 2011. Ngayon, alamin nga natin kung gaano kabigat itong WE T-Rex na to para may idea kayo kung gaano siya kabigat. Ayun, bali titimbangin natin yung WE T-Rex na black color ni Sir Puguon ng Lamut, Ifugao. Ayan, tingnan natin kung gaano nga ba kabigat itong WE T-Rex ni Sir. Nilagay natin yung magazine para alam talaga natin kung gaano siya kabigat kapag ginagamit natin siya.
Yun, bali tumitimbang siya ng 1,050 grams yung timbang ng unit ni sir. Wala pang naka-insert na bibis dyan. Naka-insert lang sa unit yung kanyang magazine, wala pang bibis na laman. Tumitimbang siya ng 1,050 grams. Mahigit siya sa 1 kilo. Ayan yung gusto ng karamihan eh, yung lumalagpas sa 1 kilo yung unit nila. Kasi nga, mas maganda yung handling kapag may kabigatan yung mga airsoft unit nila. Ang mga WH Kappa magazine ay meron ngang 29 rounds na magazine capacity. Kasya pa yung pang 30 sa kanya, kaso di na natin siya kailangan punuin kasi nga wala nang space yung kanyang spring. Hindi na makakapag-play na maayos yung ating magazine kapag pinuno pa natin ng 30 rounds. Kaya kino-considered lang natin siya na 29 rounds yung WH Kappa magazine. O ngayon, itetest natin yung unit ni Sir Puguo ng Lamut Ifugao. O yan, itest fire na natin. Unang putok. Lakas. 350.1. Parang 22 caliber na yung recoil ng unit ni sir. Pangalawang putok. 343.8. Pangatlo. 336.1. Pangapat. 338.6. Panglima. Tinama yung Chrono 330. Medyo sumayad siya. Tumama dito. O yan, bali 5 subok lang siguro tayo kasi nakakaya na sa kapitbahay. Masyadong napakalakas pumutok. O ngayon, dito naman natin subukan yung W80 Rex ni sir sa styrofoam na to. Bali, meron siyang kapal na 150 mm yung kapal ng styrofoam na to. Yan. Kung isasama natin to, yung pinaka part na yan, umaabot na siya ng 200 mm yung kanyang kapal. Yan, tignan natin kung ano magiging resulta kapag binaril natin yung 330 to 350 FPS na unit ni sir. O yun, testingin na natin. Ganda ng tama, butas na butas. Dito natin patamahin sa may pinaka-wall na yan, yung part ng styrofoam na mas mataas. Kabila. Durog na durog, oh. Pasok yung bala. One hole. One hole ulit. Taas natin konti. One hole. Puro one hole lang, ah. Ayun, oh. Isang butas lang yung tumama sa kanya. Sabagay, short distance lang naman. Kaya lang, makikita mo na rin yung kagandahan ng accuracy nito kasi kahit short distance nga lang siya, isa lang yung tama niya. Yun, naubos ang bala. Yan, kapag naubos nga yung bala, syempre, mag-open slide siya. Ibig sabihin, kapag nag-open slide, good yung magazine spring nyo na itutulak niya na maayos yung kanyang stopper. Yan, tapos alalayan lang natin kapag ibabalik natin sa original form yung kanyang slide para hindi na uupod itong groove na ang kanyang slide. O, ito yung unit ni Sir Puguo ng Lamut Ifugao. Napaka quality pumutok. Tapos hammer down lang natin. Ito na yung naging-resulta ng pagbaril natin sa 150 mm na styrofoam na to. Bali, syempre lagus-lagusan nga siya. Tapos pumasok pa ibang part ng styrofoam dito sa loob ng box. Ayan. Nung binaril natin siya dito sa may kanyang wall, ito yung dalawang gilid na to, tagus pa rin naman siya. Kapag dito natin binaril yan, 200 mm na yung kanyang kapal. Kaya tagus-tagusan pa rin siya. Kaya pa rin tumagos sa 200 mm. O yun mga kabataan airsoft, bali naipak na natin itong unit ni Sir Puguo ng Lamut Ifugao. Bali papadala natin sa kanya para ma-enjoy niya na yung unit niya. Yung bubble wrap natin doble-doble yan para safety yung kanilang mga unit. O yun mga kabataan airsoft, maraming salamat sa panonood nyo na munting pagpapak natin. At kay Sir Puguo ng Lamut Ifugao, mas maraming salamat sa iyo sir kasi hindi ka nagsawang tumangkilik sa atin kahit na alam ko naghintay ito si sir eh. May unit na hinahanap si sir kaso wala pa tayong available ngayon. Nagtanong siya sa atin ng W80 Rex nung nakakaraan, kaya lang hindi pa nga dumarating yung cargo natin hanggang sa dumating na agad kahapon, kaya agad ko siyang minessage. O yun mga kabataan airsoft, maraming salamat po ha. At Sir Puguo ng Ifugao, salamat po ulit sir. Thank you.